Another day, another J. Fern's wife story. Dahil master of multitasking ang inyong prinsesa habang ako'y naglalaba, ay naisipan kong putulin ang mga sanga ng namuwal na abukado. Basa pa kasi ang kahoy nito kaya hindi ko masilab. Gabundok na nga ang basura namin dito sa likod dahil walang nangungulektang basura dito sa amin. Kanya-kanyang paraan na nga sa pagdidispose ng mga basura. Pinutol ko ng maiiksi ang sanga para mailagay ko siya sa sako ng hindi bulky. Patutuyuin ko muna bago ko silabin. Mga sanga ng abukado at mulberry ang pinuputol ko. Ang hirap putulin ng mga sanga ng mulberry dahil matigas. Wala ngayon dito si J. Fern dahil maaga siyang pumunta sa manukan. Mag-grass cutter ngayon doon si Richard sa my cording area. Si J. Fern naman ay aayusin niya ang mga manok na nasa range area. Pagkatapos ko ang putulin ang lahat ng mga sanga, ay puro dahon na ang natira sa aking silaban. Nilagay ko na sa sako ang mga sanga, patutuyuin ko muna bago ko silabin ang mga sanga. Kada hapon kasi ay laging umuulan dito, kaya yung aking mga basurang sinisilab ay nababasa ulit. Araw-araw naman ay nadadagdagan ang aking tambak ng basura dyan dahil araw-araw ay madaming walisin ng mga nalalaglag na mga dahon. Kumunti na ang tingnan ang tambak ng basura nung natanggal ko ang mga sanga. Pagkatapos ko ang ilagay sa sako yung mga sanga ay nagpatuka na agad ako ng manok dahil meron kaming black rosary ng alas 4. Pagkatapos ay pinainom ko na ang mga manok at ako'y liligo pa. Sa kapitbahay lang naman kami magro-rosary kaya dito na lang ako sa likod na gate dumaan. ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Dahil laging umuulan, mabilis na kumapal ang mga damo dito sa cording area. 3 weeks ago lang, nung huling nagpag-grass cutter si J. Fern, kaya lang makapal na nga ulit ang damo, kaya nagpag-grass cutter na ulit ngayon. Maganda na ang panahon ngayon dito, kaya lang kada hapon ay laging umuulan, kaya pabor na pabor sa mga damo. Nakakatakot din maglakad kapag makapal ang damo dahil baka may ahas. Kapag umiinit kasi, naglalabasan din ang mga ahas at nagbibilad sila. Sa range area naman, hinuli lahat ni J. Fern ang lahat ng mga bruden at mga pulet. Sa scratch pen muna lahat nilagay ni J. Fern at sa kubo lahat yan ikukulong. Hindi kasi nakakakain ng maayos ang mga cockerel sa range area dahil lagi silang pinapalo ng mga broodhen at pulet. Kaya yung mga broodhen at mga pulet naman ang ikukulong ngayon para makakain ng ayos ang mga cockerels. At kapag medyo malalaki na ang cockerel, saka na ulit aalpasan itong mga pullets at mga broodhen. Papadilim na nga nung dumating ako galing sa pagba-black rosary. Itinuloy ko na nga itong ginagawa ko dahil baka biglang umulan na naman. May mga natira pang putol na sanga kaya inilagay ko ulit sa sako. Ito namang mga tuyong dahon ay sisilabin ko na ginhawa't hindi umuulan. Gabi na rin dumating si J. Fern at pagdating niya nga, inilabas niya itong si Dragon. Pasado yan si Dragon sa exam at mukhang okay na siya ngayon. Maliliit lang naman yung mga sugat na natamo niya. Taga Dragon Cat Pitarina ang kasayaw niyan kaya Dragon ang tawag dyan ni J. Fern. That's all guys! Thank you so much for watching!
Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!